sila nagpapagod at nagpapawis para makakuha ng dayan. Ngunit naibigay ang gantimpala sa kanilang mga pagsisikap. Dahil ang ani ay mas malaking tagumpay kaysa sa inaasahan nila. Minsan ang trabaho ay mahirap. Ang mga kasangkapan ay inilagay para sa mga tao at hindi para sa mga hayop. At malaking hadlang na walang hayop ang makagamit ng anumang kagamitan na nangangailangan ng pagtayo sa kanilang hind legs. Ngunit ang mga baboy ay napakatalino na kaya nilang mag-isip ng paraan upang lagpasan ang bawat suliranin. Tungkol sa mga kabayo, alam nila ang bawat pulgada ng bukirin at sa katunayan, mas mauunawaan pa nila ang trabaho ng pag-aani at paghahagis ng damo kaysa kailanman ni Jones at ng kanyang mga tauhan. Ang mga baboy ay hindi talaga nagtatrabaho, ngunit nagsasagawa at nagmamando sa iba. Sa kanilang mas mataas na kaalaman, natural na silang manguna. Dahil sa kanilang mas mataas na kaalaman, natural na kanilang pangunahan ang pamumuno. Si Boxer at Robert ay naghahakbang sa sarili nilang cart o saret ng kabayo. Hindi na kailangan ang bridle o bin sa mga araw na ito. Siyempre, at paglalakad ng patagilid sa bukirin kasama ang isang baboy na sumusunod at nagsasabi ng up, kasama. Oho, balik mga kasama. Hindi sa pangangailangan. At bawat hayop mula sa pinaka at pagpakumbaba ay nagtatrabaho sa pag-ikot ng damo at pagtitipon nito. Kahit ang mga pato at manok ay nagpapagal sa paglipat-lipat buong araw sa araw na may dalang maliit na piraso ng damo sa kanilang mga tuka. Sa wakas, natapos nila ang pag-aani sa 2 araw na mas mabilis kaysa karaniwang kinakailangan ni Diyos at ng kanyang mga tauhan. Bukod pa rito, ito ang pinakamalaki anihan na nakita na sakahan. Walang anumang nasayang. Ang mga manok at pato na may matalas na mga mata ay nagtipon ng bawat huling tangkay at walang hayop sa bukid na nagnakaw kahit isang subo lamang. Sa buong tag-init, ang trabaho sa sakahan ay gumagalaw ng parang relo. Masaya ang mga hayop gaya ng hindi nila inakala na posible. Bawat subo ng pagkain ay isang malinaw na positibong kasiyahan. Ngayong tunay na kanilang pag-aari ang pagkain. Nagawa nila at para sa kanila. Hindi pinibigay sa kanila ng mayamot na amo. Nang mawala ang mga walang kwentang parastikal ng mga tao, mas marami ng makain para sa lahat. Mayroong din mas maraming oras para sa pahinga. Bagaman hindi paggananong bihasa ang mga hayop. Nakatagpo sila ng maraming kahirapan. Halimbawa, mamaya sa taon ng anihan nila ang mais. Pinakailangan nilang tapakan ito sa sinaunang estilo at ihipan ang ipagamit ang kanilang hina. Dahil wala ang sakahan ng threshing machine, ngunit ang mga baboy na may kanilang katalinuhan at si Boxer na may kanyang malalakas na kalamnan ay palaging nagbibigay sa kanila ng lakas. Si Boxer ay hinahangaan ng lahat. Siya ay isang masipag na manggagawa kahit anong panahon ni Jones, ngunit ngayon tila siya ay 3 kabayo. May mga araw na tila ang buong trabaho ng sakahan ay umaasa sa kanyang malalakas na balikat. Mula umaga hanggang gabi, siya ay patuloy na nagtutula. Palagi siyang nasa lugar kung saan ang trabaho ay pinakamahirap.
Nagkasundo siya sa isa sa mga manok na tumawag sa kanya ng kalahating oras ng mas maaga kaysa sa ibang tao tuwing umaga at nagbibigay ng pusang paggawa sa anumang tila pinagkakailangan bago magsimula ang pangkaraniwang trabaho at pag-aaral. Ang sagot niya sa bawat problema, bawat pagkabigo ay Mas magpapakatino ako sa trabaho. na kanyang pinili bilang personal na moto. Ngunit lahat ay nagtatrabaho ayon sa kanyang kakayahan. Ang mga manok at pato, halimbawa ay nakatipid ng 5 tumpok ng mais sa anihan sa pamamagitan ng pagtipon ng mga naturang butil. Walang nagnakaw, walang nagreklamo sa kanilang bahagi ng pagkain. Ang pag-aaway at pagkagat at pagkainggit na dati normal na bahagi ng buhay ay halos nawala na. Walang sino man ang nag-iwasan. Totoo nga na si Molly ay hindi magaling sa pagising sa mga umaga at may paraan siyang umalis sa trabaho ng maaga dahil may bato sa kanyang paa. At ang pag-uugali ng pusa ay medyo kakaiba. Agad napansin na kapag may trabaho na dapat gawin, hindi mahanap ang pusa. Siya ay maglalaho ng ilang oras at pagkatapos ay magbabalik sa mga oras ng pagkain o sa gabi pagkatapos ng trabaho na tila walang nangyari. Ngunit laging nagbibigay siya ng napakagandang mga dahilan at naguhuni ng malambing, kaya hindi maiwasang maniwala sa kanyang mabubuting hangarin. Si Old Benjamin, ang asno, tila hindi nagbago mula nang ang revolusyon ay naganap. Ginagawa niya ang kanyang trabaho sa parehong mabagal at matigas na paraan tulad ng ginawa niya ito noong panahon ni Jones. Hindi nag-iwas at hindi nagboluntaryo para sa karagdagang trabaho. Tungkol sa revolusyon at ang mga resulta nito, hindi siya nagpahayag ng anumang opinyon. Kapag tinanong kung mas masaya ba siya ngayon na wala na si Jones, sasabihin niya lamang, Ang mga asno ay nabubuhay ng matagal. Wala sa inyo ang nakakakita ng patay na asno. at ang iba ay dapat na maging kontento sa sagot na ito. Sa mga linggo, walang trabaho. Ang almusal ay 1 oras na mas huli kaysa sa karaniwan at mataas ang almusal ay may seremonya na pinagmamasdan tuwing linggo ng walang palya. Unang dumating ang pagtaas ng bandila. Natagpuan ni Snowball sa silid ng mga kagamitan ang isang lumang berdeng kumot ni Mr. Jones at kinuhitan niya ng puti ang isang paa ng hayop at isang sungay. Ito ay tinaas sa sanga ng bandil sa hardin ng tahanan tuwing linggo ng umaga. Paliwanag ni Snowball, ang bandil ay berde upang kumatawan sa mga berdeng bukid ng Inglaterra. Samantalang ang paa ng hayop at sungay ay nagpapahiwatig ng hinahanap na republika ng mga hayop na magiging umusbong kapag ang lahi ng tao ay tuluyang napabagsak. Matapos ang pagtaas ng bandila, lahat ng mga hayop ay pumasok sa malaking banyo para sa isang pangkalahatang pagpupulong na kilala bilang ang pagpupulong. Dito naayos ang mga gawain para sa darating na linggo at inilatag at pinagtalunan ang mga resolusyon. Palaging ang mga baboy ang naglalatag ng mga resolusyon. Nauunawaan ng ibang mga hayop kung paano bumoto, ngunit hindi nilang maipakita ang anumang resolusyon ng kanilang sarili. Si Snowball at Napoleon ang pinakamalakas na aktibo sa mga pagtatalo, ngunit napansin na ang dalawang ito ay hindi kailanman nagkakasundo. Ano man ang mungkahi ng isa, maaasahan na tututo lang isa pa.
Kahit na nagresolba na, isang bagay na walang sinuman ang makakapalag na itakda ang maliit na bakuran sa likod ng hardin bilang tahanan ng pahinga para sa mga hayop na hindi nagtatrabaho. Nagkaroon pa rin ng mainit na pagtatalo tungkol sa tamang edad ng pagre-retiro para sa bawat uri ng hayop. Ang pagpupulong ay laging nagtatapos sa pag-awit ng mga hayop ng Inglaterra at ang hapon ay inilaan para sa libangan. Itinakda ng mga baboy ang kwarto ng mga kagamitan bilang kanilang tanggapan. Dito sa mga gabi, nag-aaral sila ng pagmamartilyo, pagkakarpintero, at iba pang kinakailangang sining mula sa mga aklat na dinala nila mula sa tahanang bayan. Si Snowball rin ay abala sa pag-uorganisa ng ibang mga hayop sa kung ano ang kanilang tinatawag na mga komite ng mga hayop. Siya ay hindi napapagod sa ganitong gawain. Itinatag niya ang komite ng produksyon ng itlog para sa mga inahin, ang liga ng malinis na buntot para sa mga baka, ang komite ng pagpapalit ng kaisipan ng mga kalaban. Ang layunin nito ay pahinain ang mga daga at kuneho, ang kilusang puting lanas para sa mga tupa at iba pang mga samahan, bukod pa sa pagtatatag ng mga klase sa pagbasa at pagsusulat. Sa pangkalahatan, ang mga proyektong ito ay nabigo. Ang pagsisikap na pahinain ang mga ligaw na nilalang, halimbawa, ay agad nang nabigo. Patuloy pa rin silang kumilos ng halos gaya ng dati, at kapag pinagbigyan sila ng kabutihan, sinamantala lamang nila ito. Sumali ang pusa sa komite ng pagpapalit ng kaisipan at aktibo ito roon sa loob ng ilang araw. Isang araw, nakita siyang nakaupo sa bubungan at nakikipag-usap sa ilang maya na halos hindi niya abot. Sinasabi niya sa kanila na ngayon ay magkakasama na ang lahat ng hayop at na anumang maya ang pumili ay maaaring lumapit at tumapo sa kanyang palad. Ngunit pinanatili ng mga maya ang kanilang distansya. Ang mga klase sa pagbasa at pagsusulat, gayon pa man, ay isang malaking tagumpay. Sa pagdating ng taglagas, halos lahat ng hayop sa bukid ay marunong magbasa at sumulat sa iba't ibang antas. Si Benjamin ay marunong magbasa tulad ng anumang baboy, ngunit hindi niya ginagamit ang kanyang kakayahan. Sa abot ng kanyang kaalaman, wala siyang natuklasang karapat-dapat basahin. Si Clover ay natutuhan ang buong alpabeto, ngunit hindi niya magawang pagsamahin ang mga salita. Tungkol sa mga baboy, sila ay marunong nang magbasa at sumulat ng perpekto. Ang mga aso ay natuto ring magbasa ng maayos, ngunit hindi sila interesado sa pagbabasa maliban sa 7 utos. Si Muriel, ang kambing, ay mas marunong magbasa kaysa sa mga aso, at minsan ay nagbabasa sa iba sa mga gabi mula sa mga piraso ng pahayagan na nagtagpuan niya sa basurahan. Si Boxer ay hindi nakalampas sa titik D. Ipinapakita niya ang mga titik A, B, C, D sa alikabok gamit ang kanyang malalaking kuko. At pagkatapos ay tatayo na nakatitik sa mga titik na may nakababatang mga tainga. Kung minsan ay kinikilig ang mga buhok sa noo, sinisikap ng buong lakas na matandaan kung ano ang sumusunod at hindi kailanman nagtatagumpay. Sa ilang pagkakataon, sa katunayan, natutunan niya ang mga titik
AFGH. Ngunit sa oras na alam na niya ang mga ito, natuklasan na palagi niyang nakalimutan ang mga titik A, B, C at D. Sa huli, nagpasya siyang maging kontento sa unang 4 na titik at karaniwan sinusulat niya ang mga ito 1 o 2 beses bawat araw upang mapanatili ang kanyang alaala. Si Molly ay tumanggi na matuto ng anumang titik maliban sa 6 na titik na bumubuo ng kanyang sariling pangalan. Siya ay magkakaroon ng malinis na pagkakagawa ng mga titik na ito gamit ang mga piraso ng sanga at pagkatapos ay ididisenyo niya ang mga ito ng bulaklak o 2 at maglalakad sa paligid nila habang hinahangaan ang mga ito. Wala sa ibang mga hayop sa bukid ang nakakalampas sa titik A. Natuklasan na rin na ang mga hayop na mas bobo tulad ng mga tupa, manok at pato ay hindi kayang matutunan ang 7 utos ng buto matapos maraming pag-iisip. Ipinahayag ni Snowball na ang sabihin ay Ang 4 na paa ay mabuti at ang 2 paa ay masama. sinabi niya na ito ang naglalaman ng pangunahing prinsipyo ng animalismo. Sino mang lubos na nauunawaan ito ay ligtas mula sa impluwensya ng mga tao. Sa simula, nagtutol ang mga ibon dahil sa kanila'y tila may 2 paa rin, ngunit pinatunayan ni Snowball sa kanila na hindi ito totoo. Ang pakpak ng isang ibon, mga kasama, sabi niya, ay isang organo ng pagpapalipad at hindi ng pagmamaniho, kaya't dapat itong ituring bilang isang paa. Ang tanda ng pagkakaiba ng tao ay ang kamay, ang kasangkapan na ginagamit niya sa lahat ng kanyang kalukuhan. Hindi naiintindihan ng mga ibon ang mahabang salita ni Snowball, ngunit tinanggap nila ang kanyang paliwanag. At lahat ng mga mas mababang uri ng hayop ay nagtrabaho upang matutunan ang bagong prinsipyo ng buo. Ang 4 na paa ay mabuti, ang 2 paa ay masama, ay isinulat sa dulo ng pader ng banyo, sa itaas ng 7 utos at sa mas malalaking titik. Kapag natutunan na nila ito ng buo, nagkakaroon ng malaking pagkagusto ang mga tupa sa prinsipyong ito. At madalas habang sila'y nakahiga sa bukid, sila'y lahat ay magsisimulang umingay ng ang 4 na paa ay mabuti, ang 2 paa ay masama, ang 4 na paa ay mabuti, ang 2 paa ay masama. Ito'y pagpapatuloy nila sa loob ng 1 oras. Hindi kalamnan nagsasawa. Si Napoleon ay hindi nagpakita ng interes sa mga penitin ni Snowball. Sinabi niya na ang edukasyon ng mga kabataan ay mas mahalaga kaysa sa anumang magagawa para sa mga taong matanda na nangyayari. Sina JC at Neville ay nagkaanak matapos ang pag-aani ng kahoy at nagkaanak sila ng 9 na malalakas na tuta. Agad pagkatapos na sila hindi nang nagtiti, kinuha ni Napoleon ang mga ito mula sa kanilang mga ina. Sinabi na siya ang magiging responsable sa kanilang edukasyon. Dinala niya sila sa pasangsilid na maaaring puntahan lamang sa pamagitan ng pagdaan mula sa silid ng mga kagamitan at doon niya sila pinatiling hiwalay na hindi maalala ng iba pang mga hayop sa bukid. Ang misteryo
kung saan napunta ang gatas ay agad na nanglutas. Ito ay nalo araw-araw sa pagkain ng mga baboy, ang mga mansanas na maagang lumaki. Ngayon at ang damo sa hardin ay puno ng mga nahulog na bunga. Inaasahan ng mga hayop na ito ay magiging pantay-pantay na bahatian. Ngunit isang araw naglabas ng utos na ang lahat ng nahulog na bunga ay dapat ulit-tahin. At dalhin sa silid ng mga kagamitan para sa paggamit ng mga baboy. Dahil dito, may ilang mga hayop na nagbubulong-bulungan ngunit walang silbi. Lahat ng mga baboy ay sumasang-ayon sa puntong ito, pati si Snowball at Napoleon. Si Squirrel ang pinadala upang magbigay ng kinakailangang paliwanag sa iba. Di ba ninyo iniisip na ginagawa namin itong mga baboy na sa diwa ng kasakiman at pribilehyo? Marami sa amin na hindi talaga gusto ang gatas at mansanas. Ako mismo ay hindi gusto ang mga ito. Ang tanging layunin namin sa pagkuha ng mga bagay na ito ay upang pangalagaan ang aming kalusugan. Ang gatas at mansanas, ito ay napatunayan ng agham, mga kasama. Naglalaman ng mga sangkap na lubos na kinakailangan para sa kagalingan ng baboy. Kami mga baboy, ang mga nag-iisip at nagpapatakbo ng buong pamahalaan at organisasyon ng bukid na ito. Araw at gabi, kami ay nagbabantay sa inyong kapakanan. Para sa inyo ang aming pag-inuman ng gatas at pagkain ng mga mansanas. Alam ba ninyo kung ano ang mangyayari kung kami ng mga baboy ay mabibigo sa aming tungkulin? Babalik si Jones. Oo, babalik si Jones. Sigurado mga kasama. Sigurado bang wala sa inyo ang gustong makita si Jones na bumalik? Yun, kung may isang bagay na lubos na tiyak ang mga hayop, yun ay hindi nila gustong bumalik si James. Kapag ito ay pinayag sa kanila sa ganitong paraan, wala na silang masasabi. Ang kahalagahan ng pagpapanatiling malusog ang mga baboy ay lubos na malinaw, kaya't pinagkasunduan na walang karagdagang argumento na ang gatas at mga nahulog na mansanas at pati na rin ang mga pangunahing ani ng mga mansanas kapag sila ay lumaki ay dapat na para lamang sa mga baboy.